Isang pinagpalang araw na naman lahat sa ating guys, at itong araw na to is napaka-busy natin dahil marami akong ginawa ngayong araw na to. At unang-una na dyan, yes sir, at ayan, magpupulit up tayo ng ating bar counter. Kailangan ipulit up lahat ng butas dito sa bar counter na to at walang matitira. Nag-focus nga pala ako sa pagliliha at pagmamasilya nitong bar counter nito dito mismo sa may bandang table niya, dahil ito ang pinaka-importante sa lahat, dahil ito ang paglalapagan ng ating mga pagkain. Habang nga pala ako nagmamasilya, nagwe-welding si kuya para sa paan ng ating mga table. Tapos dumating yung parcel natin at ayan, napakarami natin bayarin, gastusin, at ayan, bayad-bayad muna tayo para yung pala yung mga ikakabit natin dito, ilalagay natin dito, pampintura, panglagay dyan sa mga ano natin, kung anik-anik natin dito sa bahay. Sobrang daming gastos. Kala mo naman problema no? Hindi naman ako nagbabayad niyan, kapatid ko. At ayan, meron pa siyang palibre na ilaw na maliit. At ayan, ito nga pala ilalagay natin strip light sa may taas, sa gilid at sa ilalim ng bar counter. Makikita niyan mamaya, stay put lang kayo dito sa pagnood ng aking video. At ito naman ay kitchen light natin dito, kasi medyo sira na yung ilaw natin dito sa may kitchen. At ayan, nakakahingal tong vlog na to, napakahaba. At ayan, meron tayong gasa, tape, dahil may mga butas na ang ating ceiling. Pipinturahan din natin to, wall putty, lahat ng butas, renovation, napakarami kong gagawin. Mag-isa na lang ako gagawa niyan dahil medyo nagtitipid-tipid na tayo, wala na tayong pambayad sa labor, sa gagawa. Kaya ko naman din to. At ayan, may bumili rin tayo ng single switch, mga dyaryo, napakaraming dyaryo para hindi madumihan ang ating bahay. Tapos ayan, gawa ni Kuya Michael, oh, tingnan mo, napakaganda, saktong-sakto. Tapos bumili muna tayo ng mga kulang. Ang dami pang kulang dito sa bahay na to, hindi pa matapos-tapos. Bibili muna tayo ng brush tsaka roller. Pupunta tayo syempre sa paborito natin na hardware. At ayan, napakabait dito ni Kuya. Gusto niya palang bumili dito yan sa Black 11. Shout out sa'yo Kuya, napakabait mo. Discount naman dyan. Dami ko nang binili. Merenda muna. Paano kaya maano yan? Dikit. Didikit sa ano yan. Yun na lang siguro. Merenda muna tayo. So ayun guys, nagmerienda muna kami, tapos huminga muna ako, ang hirap mag-edit nito, napakahaba. At ayan, nagpintura na kami ng yung stand ng ating table sa dining area, tapos yung patungan ng water jug dun sa may kitchen. At ayan, so guys, sa mga gusto magpagawa dyan dito kay Kuya Michael, ayan, tingnan mo naman, napakasulido ng mga gawa niya. Link dyan sa baba, ibibigay ko sa inyo. Tapos ayan, yung sinawag ni Kuya Michael, binigyan natin ng chocolate dahil deserve niya yan. At tayo na lang ang gagawa dito sa bahay, magpipintura tayo mag-isa, kasama natin ang batang makulit na panay video sa akin. So guys, naghahanap nga pala ako ng pintor, gusto ko yung malikse, yung magaling, tapos yung katulad nito. Joke lang. At ayan, sinukatan na natin yung bar counter natin. Lalagyan na natin natin ng strip light. Padadaanin natin to kung saan natin padadaanin. Bubutasin natin kung saan natin bubutasin. At ayan, medyo may mga ano na tayo dito, may mga knowledge na tayo pagkakabit ng strip light. Siyempre, nag-maintenance tayo ng Kuya J dyan sa may Ablana Construction Company dati. At ayan, siyempre, meron na tayong idea. Kaya ayan, meron na tayong alam kung paano ikabit to at ilagay. Basic lang naman din to, kung ano, hindi naman to katulad ng troubleshoot ng electrical. LED lang naman to eh. Kahit i-DIY mo is malalaman mo rin. Kaya ano pang hinihintay natin? Lalagyan ko muna to ng isang malupit na montage o transition.
At syempre hindi pa natatapos yan dyan dahil marami pa akong ilalagay dito sa bar counter na to. Papakainisin pa natin to, lalagyan pa natin yung floated panel, lalagyan natin na ng track light, lahat ng pwedeng pagpaganda dito sa panel na to ay dito sa ano na to, bar counter na to gagawin ko. Basta makita lang ng kapatid ko na deserve niya at makita niya na worth it yung pinapagawa niya dito sa bahay na to. Kung mapapansin niyo yung linya na yan guys, tatakpan ko yan dahil ayoko nagkakaroon ng butas yung gawa ko. At ayan, bago nga pala tayo magpatuloy sa ating paggagawa, syempre kailangan natin kumita din, magkaroon ng income dahil marami tayong binabayaran, medyo baon na tayo sa utang. At ayan, syempre may ano tayo, may client tayo, medyo ano lang naman to, maliit-liit na ano, pero malaking tulong, malaking bagay. Sana magpa-schedule na kayo ngayong January para hindi nakatak yung motor ko, tayo na 3 buwan na to. Baka atake na to, pagdagdag lang please naman, maawa kayo ako. Pa-schedule na kayo guys. At ito na, nandito na tayo sa shop. Ayan, ito yung papatato ni client. Si client nga pala may ano siya, may skin problem siya na pag nakamot yung balat is nagpapantal, mabilis magpantal yung ano niya. Sabi sinearch ko naman siya sa Google, is pwede naman siyang tatuan basta dahan-dahan at hindi masyadong mabaon yung yung karayom at hindi kalat-kalat, basta napakasailan na itong na to nitong gawa na to dahil konting konting galaw lang is mag-emboss yung balat niya. Kaya ang ginawa natin dito is diskarte. Hindi natin minadali, hindi natin binarabara. Kaya ayan, lahat naman ng gawa natin hindi natin binarabara. Lahat ng kaya natin. Pero ayun nga, meron pa rin nag-emboss doon sa sinulatan ko lang ng ballpen nag-emboss. Napaka-hassle niyan guys, pero walang wala yan sa mga nangyayari sa aking obstacle na nangyayari araw-araw. Tingnan mo na lang yung lamp ko, naputol yan, nakatumba na dyan. Tapos yung tubigan ko, yung pang spray ko, kumalas, nawala na naman sa parang sinusubok yung self-control ko dito yung timpi ko, yung galit ko, kasi talagang mababaw lang talaga yung pasensya ko. Kaya buti na lang, salamat kay God na kokontrol ko na ngayon yung mga ganung bagay. Salamat sa lahat ng blessing, sa lahat ng obstacle, sa lahat ng trial, dahil doon ako natututo, kahit nagkakamali ako is doon ko pinapatunayan sa sarili ko na lahat ng pagkakamali ko hindi hadlang para matuto pa ako. May narinig nga akong napakagandang testimony about Ricey last night sa TikTok live niya. Normal live lang to, nag-top 1 siya tapos nakakuha siya ng 1 million gifts up dun sa mga angels niya. Napakabuti, sa tingin ko napakabuti na itong tao na to, kaya deserve na tong magkaroon ng ganitong blessing. Ang sabi niya dun sa testimony nun, dun ako na-believe na kung gusto mo na maging matatag pa at maging malakas pa, umiling ka ng obstacle. Sinong taong hihiling ng obstacle? Lahat na lang ng hinihiling ng tao ngayon, gusto nila instant, gusto nila na kagad, nandiyan na kagad, gusto nila yumaman, wala naman silang ginagawa. Kailangan kilusan mo kung gusto mong mangyari sa buhay mo na may pagbabago, kilusan natin, di ba? Ganun dapat, ganun siya mag-isip. Lahat ng ginawa niya ngayon, lahat ng meron siya ngayon, deserve niya yun kasi pinaghirapan niya yun, niya yun. Lahat yung trinabaho niya, kaya nandyan siya sa estado na yan. Kaya na-inspire din ako. Guys, lahat tayo ma-inspire dito sa tao na to. Napakagaling na itong tao na to. God is good all the time. He sent angels para sa ating mga tao, sa lahat. May pinapadala si God na magmumulat o magbubukas ng isip mo para ma-realize mo yung mga bagay-bagay. Katulad nito ni Ricey, may mga naparealize sa akin, mga bagay na dapat gawin. Ikaw, kung napunta ka pa dito sa kaduluduluhan na itong video na to, siguro may purpose to, kaya nandito ka pa. Kaya guys, tiwala lang, lahat tayo may mapupuntahan tayo, basta sipag lang. Alam niyo ba guys na napaka-grateful na itong tao na to. Sobra siya nagpapasalamat sa lahat ng mga taong sumusuporta sa kanya at tumutulong sa kanya. Although talented talaga siya, sobrang talented na itong babae na to, nitong tao na to. Hindi siya nagseseduce, ng mga para lang magkaroon ng mga fans, magkaroon ng mga viewers. Hindi siya ganoon, pure talent. Nabibilib ako sa taong to. Lagi siya nagpapasalamat sa lahat ng lahat ng mga angels niya. Yun yung tawag niya kasi sa mga fans niya. At ayan, kaya magkaroon siya ng mga blessing na ganyan is deserve niya talaga. Tsaka pagkatapos ng kanta niya dyan, is ang kinanta niya talaga is gospel song, pagpapasalamat, paulit-ulit na pagpapasalamat sa taas kay God. Dapat naman talaga na lagi tayo nagpapasalamat, whether it's good or bad, kasi lahat yan may purpose. Yun din, parehas kami doon ng mindset na whether it's good or bad, kailangan magpasalamat tayo sa taas kasi may purpose lahat ng bagay. So guys, pakinggan nyo siya sa TikTok and follow nyo siya. Oo nga pala, sarado pa rin ang ating Shumayan. At sa mga gusto magpatattoo dyan, direct message lang sa Clay Tattoo Art Gallery. So sa aking main account na Clay Tats. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Salamat sa panonood. Ang tunay na saya ay wala dito, nasa labas ng social media.